Ngayong gabi, mga pantal sa mukha ng isang ginang sa Cavite. Senyalis na pala ng pampihirang sakit at lalaking isang paalang ang gamit sa paglalakad. Rumaratsada sa pagiging delivery boy. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Kapapanganak pa lang ni Yvette na magsimulang maglabasa ng mga pantal sa kanyang mukha. Sa iba, baka side effect lang ito ng kanyang panganganak. Pero sa kaso ni Yvette, iba at mas malagim ang diagnosis ng doktor. Selfie na nasa kaliwa naman Selfie yung camera dito, mo. selfie doon. Gaya ng kahit sinong Pilipino, mahilig ding magpa-picture si Yvette. Pero noon yun. Simula po akong nagkaganto, ayoko nang laharap sa salamin, sa mag-cellphone. Grasya para sa kahit sinong mag-asawa ang magkaroon ng anak. Sina Yvette at Danilo, nabiyayaan ng dalawa pa. Subalit sa bunso nilang anak, biglang nagkaroon ng problema. Napansin ko po to nung after 4 months po na nanganak po ako sa bunso ko, may mga pantal po siyang tumutubo. Sa mukha po, habang tumatagal po, dumadami na siya ng dumadami. Tsaka talagang namamagana po yung mukha ko. Hindi basta-basta mga pantal at sugat na tumubo sa balat ni Yvette. Nagkumpulan ng mga ito, nagpatong-patong at naging makati at mahapdi. Noong una, hindi inakala ng mag-asawa na seryoso ang kanyang iniinda. Inaanohan ko lang po ng maligamgam na tubig po. Dinadapian lang po sa bimpo para po mawala ang kate. Nagbagong pananaw nila nang umabot sa puntong halos kainin na si Yvette ng kanyang mga sugat. Literal. Kasi yung sugat niya dito po, halos natatakpan po yung isang side ng ilong ko. Tapos pag tanggal po niya ng langib niya, ganito na po ang lumabas. Parang nabiyak po siya. Yun po yung talagang di ko na po kaya kasi sobrang magana po yung mukha ko. Kaya nagpadala na po ko sa ospital. Dito na nagdesisyon si Yvette na magpatingin sa dermatologist. Nirefer po ako sa derma, tapos po yun, binigyan po ako ng gamot. January to hanggang March po. Okay naman po siya, gumagaling. Gumaling na po siya by March. Tapos di na po ako bumalik doon sa derma ko sa una. Pagdating po ng mga April, May, ayan na naman po, bumabalik na naman po yung mga sugat. May pantal na naman po, nangingitim na naman siya. Hanggang sa ngayon po, ayan, ganyan po siya. Nagaling, nabalik, paulit-ulit lang po. Bagong kalbaryong ito, nagtatrabaho bilang serbidora sa isang kantin si Yvette. Si Danilo naman, construction worker. Kahit papaano, nakakapag-ambag pa ng 300 piso kada araw noon si Yvette. Ngunit mula nung magbago ang kanyang muka, tila wala na ring nagtiwala sa kanya. Hindi ako makapagtrabaho. Wala na pong kukuha sa akin, lalo pag sa mga kasi ganito ang mukha ko, sino pong kukuha. Sobrang hirap na hirap ako. Minsan may time po na hindi lang po alam ng mga nanay ko, mga ate ko. Sobrang nade-depress ako minsan. Dati, sobrang hilig ni Yvette sa makeup. Siyempre, nagagamit niya ito sa kanyang trabaho. Ngunit, paano pa niya magagamit ang mga ito ngayon? Ayoko nakikita mukha ko kasi ko po dahil lagi ako naka-makeup, naka-lipstick. Ngayon po, hindi ko na nagagawa yun. Hindi na ako nag-aayos. Kung tutusin, kaya pa ni Yvette na magkikilos. Pero hindi rin pala ganun kadali. Kung kailangan, laging nakatagong muka. Hindi na tuloy siya makasama sa tuwing may banding ang pamilya. O makatulong, lalo kung kailangang lumabas ng bahay. Pagkakain sa labas, hindi ako makasama po kasi nga, ganito itsura ko, sasama ka sa mga kakain sa labas. Siyempre po nakakaya yung iba po makakakita. Naalis naman po ako, lagi ako naka-face mask. Hindi ako nagpapakita dahil alam ko rin naman po yung mga sasabihin ng tao na yun, gano'n ang itsura. Ayoko din po siyempre po masakit din sa akin yun. Batid naman ni Danilo, ang matinding suliranin ng kanyang misis. Kaya naman, mas matindi pa siya sa kalabaw kung kumayod ngayon. Hindi na siya nagde-day off. Masiguro lang na may panggastos ang pamilya. Yun nga, dahil sa
kulang ng sahod. At linggo, gano'n rin po katrabaho. Ang lahat ng pagsisikap ng kanyang asawa, sinusuklian na lang ni Yvette ng pagsisipag sa lahat ng mga gawain sa loob ng mumunti nilang tahanan. Po, kahit po masama pakiramdam ko, pinipilit ko pong kumilos. Kasi kailangan po walang mag-aalaga ng anak ko. Kailangan ko maglaba, magligpit, magluto. Kahit may nasakit sa akin, ginagawa ko pa rin yung part ko bilang asawa, bilang nanay. Kailangan kong kumilos. Anumang karamdaman ang tumama kay Yvette, walang duda na kailangan niya ng tulong. Ang aming aksyon sa pagbabalik ng kapatid mo. Hindi lang basta mga pantal at sugat ang iniinda ni Yvette. Ang bawat marka sa kanyang balat, sumasakit din. Dahil dito, naapektuhan na ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. GGSS. Ang ibig sabihin, gandang-ganda sa sarili. Aminado si Yvette, parang ganyan siya noon dahil sa hilig niya sa pananalamin at pagsiselfie. Ngunit ngayon, ika nga nila, nag-transform siya sa tinatawag na TTSS o tago ng tago sa salamin. Sobrang depressed po ako kasi hindi na po ako makalabas minsan ng bahay. Tapos po, yung mukha ko, hindi ako makapaniwala naging ganito. Pangit na nga yung mukha ko, tapos naging ganito palalo. Hindi ako nagsasabi, pero hirap na po ako minsan. Lalo pong nagkikirotang po yung sugat ko. Sobrang sakit. Tapos hindi mo maintindi yung anak mo. Sobrang hirap po. Kung minsan, hindi rin maiwasan ni Yvette na maging mainitin ng ulo. Lagi akong galit. Ibang-iba po talaga yung wala akong ganito. Ibang-iba po talaga ang ugali ko. Hindi ako makapaniwala na nagkaroon ako ng ganito. Saksi sa paghihirap ni Yvette ang kanyang nanay Yolanda. Bilang isang ina, napakasakit para kay nanay Yolanda na makita ang pinagdaraanan ng anak. Subalit sa puntong ito, sa dasal na lamang siya kumakapit. Sabi ko sa kanya, laksan mo lang ang loob mo. Ikaw ka ako lalakas. Sabi ko ganyan, huwag kang mawala ng pag-asa kasi sabi ko ang mga anak mo kawawa. January 2024, nang mag-umpisang lamunin ng mga pantal at sugat ang mukha ni Yvette. Nakapagpatingin naman siya sa dermatologist. Pero sa maliit na kita ng mister niyang construction worker at sa naudlot din niyang paghahanap buhay bilang serbidora, hindi niya mabuo-buo ang gamutan. Kaya ang pagaling niya, installment din. Ngunit habang tumatagal, palala ng palala ang sitwasyon. Derma na rin daw mismo nagsabi na baka may mas matindi ng kondisyon si Yvette. Yung last na derma ko po, ang sabi, bedset disease po. Kailangan ko po talagang magpa-biopsy. Dahil nga po sa kukulungan ng budget, hindi po na naman ako nakapagpa-biopsy. Ininom ko lang po yung mga gamot. Gumaling naman po siya, kaya lang po pagkatapos ko uminom ng gamot, ayan po, nabalik na naman po hanggang sa ngayon. Dahil dito, hindi na nagpatumpik-tumpik ang aming team. Agad naming dinala sa isang espesyalista si Yvette na agad ding nagrekomenda ng biopsy. Yung Behcet's disease kasi parang auto-inflammatory disorder siya. Ang inaatake niya kasi mga ugat. Ang problem sa kanya, yung mga ugat na inaatake, walang pinipili. Small vessels, medium vessels, large vessels. Sa start yan, pag namaga yung ugat, parang may pantal muna siya, parang namamaga, medyo masakit. Tapos after a few days, puputok na yon, may sugat na siya. Pag humiwalay yung langib, nag-iiwan siya ng malalim na sugat. Actually, yung Behcet's, isa pa rin siya sa rare disorders. Kalimitan nga na nakikita siya sa mga Middle Eastern people, sa mga Japanese, sa mga Filipinos, meron din tayong mga nakikitang kaso pero hindi ganun kadami. And mas common siya sa mga lalaki. Actually, wala pa talagang cure for Behcet's. Kinokontrol lang natin. So yung mga anti-inflammatory drugs, nakokontrol niya yung mga pagputok, pamamaga ng mga ugat. Biopsy naman is para to support lang
kung talagang may vasculitis. Binabantayan din natin siya for progression into skin cancer. Kasi minsan, pag ang mga balat natin palaging nasusugatan paulit-ulit, nagiging prone siya for cancer. So, kailangan magkaroon na rin tayo ng baseline na wala pa rin cancerous changes for now. Muli, niresetahan ng mga gamot si Yvette. Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangan pang utay-utayin ng pag-inom. Sapagkat sagot na natin ang lahat ng mga ito. Hindi na rin niya kailangang alalahanin ng mga lab tests na kakailanganin pang gawin kay Yvette. At para makatulong na mapagaan ang pasanin ni Danilo sa pagkayod para sa kanilang mga gastusin, sinurpresa na rin namin ang kanilang pamilya ng isang buwang groceries. Sobrang pasasalamat ko po kay Sir Rafi. Kasi natugunan po agad yung pangangailangan ko. Kumbaga, mabilis po yung pag-action sa akin. Tanggap po niyo. Kaya sobrang saya ko po. Sir Rafi, maraming salamat po sa inyo kung ano binigyan niyo po sa amin. Sana po pagpalain pa kayo ng Diyos. Maraming blessing pa po dumating sa inyo kasi napakabait niyo po at natulungan niyo po kami. Sa dami-dami po na lumalapit sa inyo, napasama po ako doon. Dasal namin sa kapatid mo na magkaroon ng agarang lunas sa kondisyon ni Yvette para patuloy niyang mabantayan at magabayan ang kanyang mga anak. Lalaking isang paalang ang gamit sa paglalakad, rumaratsada sa pagiging delivery boy. Ang kanyang kwento ng katatagan, susunod na sa kapatid mo. Pinanganak na kulang ng isang binti si Joseph. Ngunit hindi ito naging hadlang para siya ay makapaghanap buhay. Subalit, naging palaisipan din kung bakit nga ba siya naisilang ng ganito. Maaga pa lang, naghanda na si Joseph para sa trabaho. Wala nang almusal-almusal, diretso ayos na agad. Palundag-lundag siya kung maglakad. Hindi dahil meron siyang pinapauso o pakulo, kundi dahil iisa lang ang kanyang paa. Bukod dyan, kulang din ang kanyang mga daliri. Sa araw na ito, sinamahan namin si Joseph sa kanyang trabaho. Ang job description, delivery rider. Ciao po. Sir Dave po. Grab pay po. Thank you po. God bless po. Tirik ng araw na matapos ang unang batch ng deliveries. Saglit na nagpahinga si Joseph. Kaunting lamang tiyan lang. Pagkatapos, sabak na agad sa kalsada. Si Joseph na mismo nagsabi, sanay siya sa hirap ng buhay. Sa 7 magkakapatid, pang-siyam siya. Si tatay, driver, habang si nanay, labandera. At ang pagiging one-legged ni Joseph, dala-dala na niya mula nang siya'y isilang. Sabi naman ng kanyang mga magulang, wala sa lahi nila ang may kulang sa katawan. Kaya iisa ang kanilang hinala. Ang iniisip ko lang noon, kasi nung magbuntis ito, taxi driver ako, gusto niya talaga pata ng baboy. Tinatago ko yung pata. Kung bibiling ko, lulutuin ko. Itatago ko muna. Kinabukasan ko ipapakain sa kanila. Ay basta, gusto ko itago muna. Ayaw ko nila pakainin sa kanila. Tapos hindi naman din ako kumakain. Yung lagi kong tinatagtag, parang dinudurog ko siya. Pagigil ako. Aminado si Joseph hindi madaling lumaki, nakakaiba sa lahat. Mahirap na nga sila, minamaliit pa siya ng mga nanunukso sa kanya. Sa pag-aaral po, kung may mambubuli po, ako po talaga yung itatanggol sa kanya. Sa kabila ng mga pambubuli, mas nanaig ang pagiging masayahin ni Joseph. At kahit nga may kulang sa katawan, aba,
sporty si Joseph. Kaya nga natuto mag-basketball yan dahil dumami yung mga barkada niya. Champion pa yan eh. Sa basketball. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, marami pa silang magkakapatid. Hindi nakatapos ng pag-aaral si Joseph. Maaga niyang sinabak ang buhay manggagawa. Pagmamalaki ni Joseph, kabi-kabila ang sideline niya kahit kulang siya ng paa at mga daliri. Bali, una ko pong trabaho, naglilitsyon po ng baboy. Tapos po, pag wala pong litsyon ng baboy, nag-extra po ako sa mineral water. Pag wala pong mineral water po, naglalaba po ako ng sako. Heto pa, napasok din ni Joseph ang pagiging welder at construction worker. Kasagsagan ng racket niyang ito nang makilala niyang babaeng nagpatibok ng kanyang puso, si Angelique. Buti na lang, the feeling is mutual. Nagbunga ng isang supling ang kanilang pagsasama. Kumpleto naman ang pangangatawan nito. Yun nga lang, hikain si Angelique. Ngunit hindi siya nagmintis sa pag-asikaso sa mga pangailangan ni Joseph. Bukod po sa paghahalo niya, bubuhatin niya po yun, nilalagay niya po sa balde. Bubuhatin niya po yun, tapos tatalon po siya. Alam ko po mabigat po kasi yung semento. Talagang tinatsaga niya po yun para lang po may maiuwi siyang pera sa amin. Lubhang sinubok si Joseph nung pandemya. Gaya ng maraming Pilipino, nung panahong yon, nawalan siya ng trabaho. Buti na lang, may nag-alok sa kanya na maging caretaker sa loting ito. Dito na rin sila nakatira ngayon ng kanyang munting pamilya. Ngunit aminado si Joseph, kulang na kulang pa rin sa pang-araw-araw nilang gastusin kung hindi siya kukuha ng karagdagang sideline. Ito nga po, hindi po sapat yung kinikita ko po dito kasi 200 lang po isang araw. Nag-isip po ako ng paraan para lang po may dagdag income. Mukha mang imposible para sa tulad niyang may kapansanan. Sinabak na rin ni Joseph ang pagiging delivery rider. Ang mountain bike na ito, buong tapang at tatag niyang pinipedal gamit ang isang paa. At oo, mahirap talaga. Sabi na rin mismo ni Joseph. 8 hours po yung 300 po. Kasi nakabike lang po ako kasi marami po kasi matataas dito. Napapagod po ako pag umaahon. Dahil laki sa hirap, naging masinop din si Joseph sa pera. Di nagtagal, nakapag-ipon siya ng puhunan para sa electric bike. Hindi pa rin madali ang lahat para kay Joseph. Kung hindi doble, triple dapat ang pagkayod niya sa lahat ng nais niyang marating. Pero isa raw ang masisiguro ni Joseph. Meron man siyang kapansanan, anuman ang kailangan para buhay ng kanyang pamilya, kakayanin niya. Kasi yung mga iba po kasi malalakas po katawan, gumagawa po ng mga krimen, kasalanan. Ako po, kahit po ganito po, lumalaban po ako ng batas. Hindi biro ang pinagdaraanan ni Joseph. Hindi lamang sa trabaho, kundi maging sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya naman, bibigyan natin siya ng maagang pamasko sa pagbabalik yan ng kapatid mo. Hindi lang doble, kundi triple kung kumayod si Joseph dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang kondisyon. Sa araw na ito, susubukan natin mismo na pagaanin ang kanyang pasanin. Ang inisip ko lang noon, kasi nung magbuntis ito, taxi driver ako, gusto niya talaga pata ng baboy. Ito ang bukang bibig ng mga magulang ni Joseph sa tuwing tatanungin kung bakit nga ba kinulang siya ng paa at mga daliri nang siya'y ipanganak. Ang iniisip kasi namin, doon lang yung kuko ng baboy, di ba magkadikit-dikit. Doon niya to, nagmana to sa pata ng baboy. Si Joseph mismo, sanay na rin sa kwentong ito. Hindi na niya kunestyon o naisipang ipatingin sa eksperto na maaaring may alam pala sana sa kanyang tunay na kondisyon. Sa tinagal-tagal na pagpapalabas namin sa programang ito, hindi na bago ang kwentong tulad ng kay Joseph na may mga kulang na bahagi ng katawan. Halos lahat ang palaging depensa dahil pinaglihian o kaya baka may supernatural na dahilan daw. Para makatiyak na rin tayo sa tulong na ibibigay kay Joseph, amin na rin siyang pinatingin sa doktor at eto ang kanyang diagnosis.
So ang condition na tinatawag, meron si Joseph ay ang tinatawag natin na proximal femoral focal deficiency. So kung saan ang nangyayari doon yung thigh or yung femur na bone. So ang nangyayari is underdeveloped siya or hindi siya at par with the normal length. Kung iaano natin doon sa rarity, sobrang rare nung kaso ni Joseph talaga. Tanggap naman ni Joseph na wala ng lunas ang kanyang kondisyon. Ang importante lang sa ngayon, mas matulungan pa siya sa araw-araw na pagkilos. Bagay na hiniling din ng kanyang pamilya para sa kanya. Talagang gusto ko po talaga siya bigyan ng permanentong bahay, yung makakalakad siya ng maayos po. Pero wala po akong magawa kasi yung magagawa ko lang po yung suporta po. Gusto niya yung magiging kompleto ang panahon para maging normal yung pwede niyang trabaho. Wala kaming kakayanan na Siyempre, dito sa kapatid mo, wish granted yan. Kapag kasi nagkaroon ng prosthesis yung patient, malaking impact siya sa psychological tsaka sa confidence ng patient as well as sa physical body. Kasi for the longest time, si Sir, yung lahat ng bigat niya nandun lang sa right side. And then, we don't want to endure kasi yun na nga lang yung intact leg niya. No, for first is for the long-term effect is we can prevent yung early na pagsira ng knee joint niya kasi for the longest time nga nandun lahat. No, pagka binigyan natin siya ng prosthesis, mai-even yung weight distribution niya sa left and right. But wait, there's more. Nalaman ng aming team na malapit na palang mag-birthday si Joseph. Kaya naman, heto ang aming pablood sa kanya. Sagot na rin namin ang kanyang pang Noche Buena at may pang Aguinaldo pa. Pero teka, parang kulang pa. Magandang hapon na po. Ay, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Uy, hindi, okay po. Upo po kayo. Nakabahan po ako. Ayun. Ako, salamat po sa pagbisita, sa pagpunta. Opo, sa tiyan. Kumusta naman po kayo? Okay lang po, Senator. Kinakabahan po. Alam mo, sir, bilib ako ng sipag niya, no? Sa kabila nung meron siyang kondisyon, sitwasyon. May iba dyan, nalaki ng katawan. Imbis na magtrabaho, pumatas, gumagawa ng kalokohan. Opo. Kaya hanga po ako sa inyo, sir. Hindi po, Senator. Basta lahat, sir, akong bahala. Opo, sir. Lahat, wala kayong problemahin. Salamat po, Senator. Kinakabahan po ako. Salamat, sir. Maraming salamat po kay Idol Rapi sa bumubuo po ng staff sa inyo. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito. Tatabi ko po ito para po sa aking anak po sa pag-aaral po niya. Hanggang sa susunod na linggo, ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.